seated and this time mamalandong na puntas minsay sa Ginoo. And then we will continue our theme series for this month until na sa December, the gift of graces in Christ Jesus. Na ano na yun na in Christ, kaya nga naman we today under the new covenant of grace, we are now in Christ Jesus because we decided to put our faith upon Him. Alright? In fact, the Bible says in Galatians chapter 3, verse 26 to 29, we become one with Jesus. Alright? We are now in and one with Jesus. Now, 1 John chapter 4, verse 17, ganun na natin na ginabalik-balik din for emphasis. 1 John 4:17, as Jesus is, so are we in this world. So, unsay katayuan, unsay identity ni Jesus sa atong Heavenly Father, mo po natong identity karon din sa kalibutan as church, as people of God, as in and one with Jesus. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Alright, and then this morning ato isgutan na pud karon another topic, the gift of our new identity, anchoring our lives. Alright, anchor your life with your identity in Christ, or anchoring our lives, our perspectives, panglantaw nato atong paradigm or standards nato sa kinabuhi, actions and decisions with our new identity in Christ. Kanang identity sa Cebuano or sa Tagalog pa ang atong pagkakakilanlan, or kung kinsa ta o unsa atong katayuan before sa atong Heavenly Father. Amen ba? Unsa atong katayuan gani karon, sample lang, number 1, sa niadto dili ta mga anak sa Ginoo. Alright, karon mga anak na ta sa Ginoo. Amen ba? Kaniadto sinners ta, pero karon we are holy and righteous because the righteousness and holiness of Jesus was imputed in us by faith. Amen ba? So, muna mga examples of identity nato diha kang Kristo. And that's why, sa ato ang identity in Christ, atong i-anchor, ato ang kinabuhi, atong perspective, no? Again, no? Atong standard, atong actions and decisions. So, kung unsa atong katayuan before God karong adlaw. Amen ba? Nato nang masabtan. And this is very important lesson for all of us today, because this lesson will enable us to live our Christian life in victory over, number 1, sin and curse of the law, knowing that we are already redeemed. Giluwas na tas Ginoo from its curse. Kay ang kining balaod, labi na kung di nimo matuman, naman itong law, pero giredeem na tas Ginoo from its curse when Jesus became a sin for us, and He took the curse for all of us. Dana sa Galatians chapter 3, verse 10 to 14, atong basahon. For all who rely on the works of the law are under a curse. So you see that? All who rely on the works, meaning katong mga ginabuhat, o sige ni ang works of the law or ang demands of the law, perfect obedience, perfect holiness, perfect righteousness, o katong mga ceremonials, kaya na ginabuhat, kaniadto. So when you rely on the works of the law are under a curse. Laro ginaniya, as it's written, curse is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Katong tan-awon, i-analyze nato, wala iniisa sa ato adire nga makapadayon sa pagtuman perfectness balaod. Wala gyud, sa totoo lang. Tama mali. Wala man gyud, kay kana lang ayaw pagpamakak, fail na tatana na failed na tanan. So wala gyud makatuman. So tanan nga dili makatuman, tinunglo gina sila, matinunglo under sila sa tunglo. Clearly, no one who relies on the law is justified before God. Justified means na pawalang sala, na declared no sin before God, na pasaylo sila mga sala. Because the righteous will live by faith. The law is not based on faith because it's by works. On the contrary, it says the person who does these things will live by them. But verse 13, look at this. Christ redeemed us. Giluwas ta. Not ourselves, not our neighbors, or anybody else, but Jesus alone. Managingon sa Griego, sa Latin, sola Christos. Giredeem ta, si Kristo ra gyud ang naluwas nato from the curse of the law. Ano na luwas man ta? By becoming a curse for us. So siya ang nagpatunglo. Gikuha niya ang tunglo nga para unta sa tuwa iyang gikuha dito sa cross sa Calvario. Hallelujah. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole or a tree. Na na-quote na sa Old Testament nga tanan nga gihang sa tree, tinunglo. Ug mo na gibuhat na hang siya dito sa cross sa Calvario, kay iyang gikuha ang atong tunglo, ang titunglo nga para unta sa tuwa, kay dili kita makapadayon sa pagtuman sa balaod. You follow? Sana ato ana masabtan. That's the good news ba?
o muna gitawag og good news nga tanang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo ni Jesus mo ang pagluwas kanato gikan sa tunglo sa balaod sa nato anang masabtan. Alright? So whatever happens around us, gera dito, gera dire, kay grabe bang gera ron. Inflation rate is increasing, mahal tanan, nagalain pagid ang panahon due to climate change. The world and people around us are changing, labinag mo asenso na sila, mudaog nag-eleksyon, pero ang mga saad way action, sana naay action karong eleksyon. Tama? Sa tanan makadog ani nga video, mga nagdagan na sa eleksyon, mga sadyante na mo nagdagan sa SK Kagawad, SK Chairman, o sa uban pang mga sadyante na mo kailang nga nagdagan. Sana ang ato mga saad nagay action. Okay, iboto para sa kapitan. Ito, Emmanuel Manzano. Ito, joke lang. So sana ito ng mga saad niya. Ang mga panahon karon nagalain, di ba? Unya, mahal tanan. Yo, maski nag-usap-usap ang mga tao sa itong palibot, we should always remind ourselves of this truth that indeed God is always with us. Amen ba? He is in us through the Holy Spirit. Oh, klaro gina. Kaya basaw na ito ha. Ito'y pasumpay. Sa Galatians chapter 10, 3 to 14, sa verse 14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham, unya, ako ninyong gibanggit sa inyo for how many times, nga ang blessing given to Abraham, wala ang tatay labot, kay di man ta mga Jews, di man ta mga Hudiyo by blood. Pero nakaapil ta, we become children of Abraham because of our faith in Christ Jesus. Kay si Jesus mo man ang seed of Abraham. Si Jesus man ang kaliwat ni Abraham. So the moment we place our faith upon Jesus, nahimo tang mga kaliwat spiritually ni Abraham, masking by blood dili. So ang blessing given to Abraham might come to the Gentiles, kita na, who are not Jews, through Christ Jesus. So klaro yun na, so that by faith, sola fide, we might receive the promise of the Holy Spirit, who is now indwelling in us. Kaya ang Holy Spirit ko, nag-indwell naman sa itong kinasuluran, God's guaranteed forever presence in us, nga sa kanunay o hangtod sa kahangturan, kauban nato siya. Amen ba? So klaro yun na. So whatever happens sa itong palibot, always remember, again, usbunako, God is always with us. He is in us through the Holy Spirit, and that simply means kadaugan, kasiguraduhan, kalinaw, kalipay, o kaayuhan. Amen ba? Klaro yun na. Sana ito anang masabtan. In addition, our new identity will also enable us to have victory over second, the fear of death. Kaya nasayod naman ta nga we are already secured eternally because of our faith in Jesus and to His finished work on the cross. Laro na gila sa tuwa. So even if we die physically here on earth, kaya mamatay magita physically, nya kumuyon po kag nakita naman po nato na sa ato mga mahal sa kinabuhi, kaya na naman po yung nauna sa tuwa, so nagyoy kamatayon. Ang nakanindot lang, masking although mamatay ta physically here on earth, we have the assurance nga doon na kita'y padulngan nga mao ang langit. Amen ba? Kaya na naman ta diha kang Jesus. So kani mga mahal nato sa kinabuhi, basta masigurado lang yun nato nga na sila Jesus, hindi na ta mabalakaw sa ilaha. Kay kabalo man ta asa padulong ang tao nga naay Jesus sa langit man yun. Amen ba? Sana ato na masabtan. Alright? So it's loud and clear in 1 John chapter 5 verse 11 to 12. He who has the Son, klaro yun na, he who has the Son, si Jesus by faith, has eternal life. Yang eternal life niya, for how many times, ato ano yung ginabanggit din, ginasgutan, gina-review ta kanunay, kaya importante man eh. Review na po ni karon. Kung sa gani ang Greek word sa eternal life, ayunaya zoe, which means a divine life given by God, and it is forever. Klaro yun na. Muna ibut pasabot niya, he who has the Son, ang naadaw Jesus, recognize bilang Lord and Savior sa iyong kinabuhi, nituo kay Jesus, kikinabuhi si Jesus, o nana kay Jesus karon. Klaro daw diha, nga naay kinabuhing walay katapusan, ayunaya zoe, niya forever na nga klases kinabuhi. So ang kanang, ato ang kaluwasan nga naangkon tungod kay nituo ta kay Jesus, forever yun na siya. Amen ba? Sana ato na masabtan. Ang sumpay, but he or she who doesn't have the Son, si Jesus, doesn't have eternal life also. Klaro? Klaro man. Ang walay Jesus, walay kinabuhing, walay katapusan, walay ayunaya zoe. Pero ang naay Jesus, naay ayunaya zoe, naay eternal life. Amen ba?
Sana ato na masabtan. Umunang, makaingon ta nga kitang mga anak sa Ginoo karon nagtuo kay Jesus, bisirado na sa Ginoo ang impierno para sa atong tanan. Palakpakan nato ang Ginoo. Kaya gusto nga palakpak para sa iya. Hallelujah! Bisirado ng impierno para sa imo, para sa kuha nga naadya kang Kristo na Jesus sa kinabuhi. And that's the very challenge para sa tanan nga importante kaayo nga magbaton gyud tag Jesus atong kinabuhi, dili relihiyon. Muna giningon sa uban, relasyon kay Jesus dili religion. Kay tanan nga naay relasyon kay Kristo, sigurado gyud ang padulngan mo ang langit ug naay kinabuhing walay katapusan. Sana ato na masabtan. And when we say anchoring, atong gi-title kaganina, anchoring our lives, perspective, paradigm, actions, and decisions with our new identity in Christ. And when we say anchoring, it means it's like having a metal shank. Alright? Kita mo nang katabi ng kanang angkla sa barko. Kita familiar mo siguro mo na. With a ring and at one end attached to a rope or chain. Pwede man na dapko katong mabaga nga mga PC o side chain pod. Used to moor, used to control or regulate a vessel or barko. Nya pag nakababa na ng angkla, di ba familiar ta? Ang angkla sa barko ang ginahulog. Nya pag nakababa na ng angkla, dili na basta-basta ma-move ang barko. It make itself grounded and immovable by the sea winds and strong waves unless mabuslot ang barko. Siyempre, pag mabuslot ang barko, musink down yun na. Pero kung, okay lang ang barko, nya mababa na ang angkla, ibaba na sa ilang kapitan, dili na, lisod na i-move ang barko. Alright? Bisag unsa pa nakakusog sa hangin o sa balod. Alright? In relation to our Christian life, it is very essential also to anchor our life, perspective, paradigm, standards, actions, and decisions also to our new identity. Usbuna ko kung kinsa o unsay atong katayuan before sa atong amahan. In Christ Jesus, so that we will not be, sa mga benefits, number 1, so that we will not be defeated and moved by any forms of winds and waves of life. Kaya naamaginas kinabuhi. Alright? Knowing that whatever happens in this world and around us, we are eternally secured, assured of God's promises that are always yes to all of us. Makita na sa 2 Corinthians 1:20 nga ang tanan mga saad sa Ginoo gikan kaniadto hangtod karon sa panahon ni Abraham hangtod sa tong time karon, yes na para sa tua because we are now in Christ Jesus. 2 Corinthians 1:20 na. Amen ba? Sana ato ana masabtan. And of course, we are eternally secured because we are forever saved. Sirado na gyud ang impierno. Yun ako ganina, sirado ng impierno alang kanatong tanan tungod kay naa na ta diha kang Jesus. Alright? So when we anchor, kung atong iangkla ato ang kinabuhi, ang ato ang perspective, atong standard, atong actions, decisions, diha sa atong bag-ong pagkakinanlan or identity in Christ, we will not be defeated and moved by any forms of winds and waves sa kinabuhi. Kaya naman yun. Amen ba? Second, we will not be distracted and swayed by any forms of distractions and disturbances. Sama sa, kung sa may mga examples sa ani, Pastor, number 1, psychological maladies or problems like doubts, too much fears, worries, anxieties, sige kahadlok dire. Sige kahadlok, sige kabalaka, sige overthink, di ba? Nya mga dalagag ulitaw, sige overthink sa ilang crush, nya mga halang ra ba kay mga naon. Dili ang ayan iyo kuan ba hunahon. Bitaw, joke lang ito. Pero sinay na gunahuna gali. So, sobraan, no, doubts ka nang magduha-duha, knowing that God is always, no, dapat dili unta kay no, ngano man nasaytang ang Ginoo nag-uban ka nato and always be on our side. Natay kanunay kauban, natay kanunay kaagapay ug katuwang sa tanan natong mga laraw ug pagkinabuhi diri sa kalibutan. Klaro gyud na. Natay kauban. Walay tinuod na Kristiyano that will be left alone sa tanang laban ug kombates kinabuhi. Ngano man, God is always with you. Amen ba? Sana ato anang masabtan. So, sa atong pagkumbate, sa atong laban sa kinabuhi, always remember, He is our ever-present, on-time help. Makita na sa Psalms 46:1, 10, Hebrews 13:5, Galatians 4:1-7. Muna ginaingon sa uban, God doesn't have watch or relo. Okay? God doesn't have watch. Sabi relo, you know? Of course, wala nagasuot og literal nga watch.
pero He is never late. Amen ba? Palapakan natin ang Ginoo. Hallelujah! Sana ito na masabtan. May relo ang Ginoo, pero never late siya. He is our ever-present, on-time help. He is our kairos. Right timing and opportunity. Amen? Yeah, tested and proven ang magyud na niya ang Ginoo pag mag-provide ba sa tuwa kung kanus-an nato gikinahanglan mo pud ang iyang provision. Kay di lagi siya advance, dili pud siya late. Wa siya relo, pero dili siya malate. Sana ato nang masabtan. Second example of psychological distraction or disturbances is inferiority and insecurity. Common mechanism mga young people karon, and for those of you nga makita ni nga video, kung naamoy mga struggle about inferiority, insecurity, kanabitang ubos ang pagtanaw sa sarili, feeling unloved, di ba? Maski grabe na imong pagpaningkamot, grabe na imong pagpagwapo, pero murag feeling nimo wa gyud nagmahal nimo, di ba? And feeling nimo you are not good enough before God and of men. Kulang ta piminti ba tong pagtanaw sa tong sarili. Dili gyud na tinuod, my friend. Ngano man tuod kay the Bible says we are unique. Amen ba? We are special, gifted with abilities and potential. Psalms 139 verse 14. Yung si David dito, I praise you Lord for I am fearfully and wonderfully made. Amen ba? Gi-bless you tas Ginoo, unique ta. We are gifted and with abilities and potentials. Nya katong wonderful ito nga word from ang wonderful ito, I am fearfully and wonderfully made. Ang wonderful ito nga word is from the Hebrew word paula, which means you are gifted with potentials and abilities. So klaro yun na. In order for us to become successful sa itong kinabuhi, so matag-usa sa toa natay we are gifted with potentials and abilities. Muna ang uban sa toa, nag-graduate nag-eskwela, nanay trabaho, di ba? O kato mga nag-eskwela pa, pero makita nimo nga nadyo kay abilidad ba nga maka-cope up sa mga subjects nimo, ngano man you are gifted with potentials, gihatag na ginadaan sa Ginoo sa imo. Amen ba? Sana imuha na masabtan. So ayaw ka inferior, ayaw ka insecure soban. O kanang ngano ma-insecure po taw say, masige magutag pangumpara. Ay may pa siya. Ay siya. Sige makagpangumpara. Alright? Tunla ang tambal nga gitawag og acceptance. So, importante nga, accepted na itong sarili para di ta mangumpara nga ito sa uban. Always remember, na ay naa sa uban nga wala sa atua, na ako'y naa sa atua nga wala sa uban. Alright? Gibalanse gina sa Ginoo. Kaya ang purpose ana para di ta ma-insecure. Amen ba? Yan, labaw sa tanan, sabtag maayo nga you are created with, you are created fearfully and wonderfully. You are gifted with abilities and potentials. And unsa pa, you are also loved by God. Isaiah chapter 43 verse 4, ingon sa dito, I will exchange you sa willing ko nga i-cambio mo ni bisan kinsa ginan niya sa Ginoo ang mga Israelita ba. Alright? Because you are precious in my eyes and because I love you. Hallelujah. Ito yung nenduta, ginan sila sa Ginoo, I love you. Alright? Of course, by context, ang Israelita gisultihan, pero spiritually speaking, because we are children of Abraham today, we are now in Christ, we are Gentiles, yes, pero apil na puntos Ginoo para sa tua nga kung gimahal niya ang Israelita, gimahal po niya karon because we are now in Christ Jesus. Amen ba? Sana ato na masabtan. Apil na gihapon ta ato nga declaration sa Ginoo, I love you kinya mga Israelita. Why? Because we are now in Christ Jesus. Sana ato na masabtan. Ug ang sukatan ana nga gugma si Jesus, kasabot na tana, no? Kung imong sukdon ang gugmas Ginoo daraw, klaro si Jesus. No question. Alright? Salamat gyud tanana. Salamat gyud tas Ginoo. Salamat pud ta kay Jesus nga gipadala sa atong Heavenly Father si Jesus aron mamatay dito sa krus sa Kalbaryo para sa atong tanan. John 3:16. Alright? Now, number 3, aside from not being defeated, distracted, or disturbed when we anchor our lives, perspective, paradigm, actions, and decisions upon our new identity in Christ, we will not be, number 3, also deceived and manipulated by any forms of Satan's schemes and tactics. Okay? Sabtanig maayo kay importante kayo ni kay mag-deceive ra bagyod si Satanas. Kay maunay iyang calling, maunay purpose, maunay intention ni Satanas. And if we are not wise and resilient, sigurado matrap ta sa iyang mga patibong. I hope ato anang masabtan. So, paminaw maayo,
if Satan will cause us to question our salvation, kaya nabay ba usahay, ma-question nato tong salvation by faith every time we fail, every time masipya ta. Natry na mo na, nga pag nasipyat ta, manungog din ang devil, wali na ka maluwas, kaya nasipyat ka, mawala na yung kaluwasan. We should always bear in our mind that our salvation and justification are forever. Klaro gina, ayunaya, Zoe, masipag masipyat ta. Unending. Usahay gamitan bitag verse sama sa na-experience ni David when he sinned and commit adultery with Bathsheba in Psalm chapter 51 verse 12 that says, "Restore to me the joy of your salvation." Tama? Mga nabi sa, tanawa si David, nakasala siya. O di ba, ingon siya, "Restore to me the joy of my salvation." Now, take note of this, alright? Look closely at this, but very clear in this verse that the only thing that changed is not the salvation itself, but the joy of His salvation. So, klaro man din sa verse nga, ang alwala, "Restore to me the joy of your salvation." Tanawa na ko, di-analyze pagayo. Ibalik sa kuha ang kalipay sa akong kaluwasan. Wa man siya niingon nga, "Restore to me my salvation." Do you follow? So, every time usay, masipit ta, makasala ta, na mga times, mawala yun ang kalipay. Mawala ato ang kanang kalinaw. Ano man na, mo man ay consequences every time makasipyat ang makasala, tama? Pero ang atong kaluwasan, mo man nawala. Klaro man yun na siya. Of course, I'm not saying adultery and sexual immorality is not sin. The point is that still God is so gracious to David. Amen ba? And gave him another chance. Kay last time, ito nang gisgutan is the God of infinite chances. Although as part of the nganong namay mga ingon na pastor, part of the consequences sa iyang sala. Muna usahay pag makasala ta, masipyat ta, labi na itong mga magsige pog pakasala pod, magsige pog ka ng intentionally maghimog mga butang nga dili maayo, mawala yun ang kalinaw, mawala ang kalipay. Alright? Sana ato na masabtan. Now, makita nato din nga ang Ginoo very serious pud kayo especially sa pagdeal og sala, kay makita ba nato nga gidil magyud niya si David. Unya nawala magyud ang kalipay ug kalinaw ni David. But the truth remains that those who are given a chance despite of their mistakes are forgiven and still eternally secured. Amen ba? Sana ato ana masabtan. Na mga panahon masipya ta pero dili mawala atong kaluwasan. Amen ba? Sana ato na masabtan. Pero wapod ko niingon, wapod ni sulyang Biblia nga magsige na lang po tagsipyat-sipyat. Do you follow? Sana ato na masabtan. Kanang ginaingon sa uban ba nga, sige mo grasya-grasya, sige na mo patuyang. No. Di ba na tinuod? Na yung mga panahon dyan masipyat. Kaya wag man na-glorify na itong lawas. Do you follow? Sana ato na masabtan. Pero pag ang yawa, ang devil gani mo question sa mong kaluwasan, wala ka naluwas. No. Ang akong eternal life is forever. Akong justification is forever. Sana nyo na masabtan. Now, another thing. If Satan and other people around us will say, God will not hear and answer our prayers because you are not worthy, we are not worthy, and welcome to His presence, dili gyud na tinuod. Are you listening? Dili gyud na tinuod. Kay klaro man sa story ni David while ago, nagipaminaw o gitagaan man siya another chance despite of his unworthiness. In fact, on the first place, wa may angayan jud nato before God apart from Jesus. Ako nang ginasulti diri kanunay. Also, dili ta mutuo nga dili ta welcome sa presensya sa Ginoo because it's very clear that today in Christ Jesus we have 100% access to the throne of His grace, of God's grace. So anytime, anywhere we can approach God with boldness and confidence. Ephesians chapter 2 verse 18, Hebrews chapter 4 verse 16. Amen ba? Natay 100% access to the throne. Sana inyuha na masabtan. And that's intimacy and closeness that we have today because we are now in one with Jesus. As what Apostle John says in 1 John 4:17, ako nang gibalik-balik, as Jesus is, so are we, believers, church in this world. Kung unsay kahimtang katayuan ni Jesus before His Father, maupod ang atong katayuan before our Father din sa kalibutan. Amen? Kung si Jesus paminawon og tagdon sa amahan, so are we in this world. Amen ba? Kung si Jesus muampo og tubagon sa amahan, so are we in this world. Tubagon putas Ginoo. Amen ba? Sana ato na masabtan. So kung si Jesus seated on the right hand of the Father,
That's closeness and intimacy. Kay si Jesus karon seated at the right hand of the Father. It means closeness and intimacy. So are we in this word. Close po ta sa Ginoo. Amen ba? Sana ato na masabtan because we are now in Christ Jesus. So kung close ta, anytime makaduol ta sa presensya sa atong Heavenly Father, makaampo ta. Always remember that. Now, another thing, if Satan will say, it's okay to agree with the practices of the world even if they are not in line with God's will, we have to be very careful and resilient, mapagmasid, watchful, because not all the things practiced by the world are also encouraged for us to practice. Sana sabta nato na kay lahi ang standard sa atong Ginoo. If the world says it's okay to have sexual activities outside marriage, so minog maayo tanan nga makadog niini, mga single o sa atong tanan. If the world says sexual activities outside marriage, it's okay ra na siya, okay lang na, ang Ginoo dili okay ana. Alright, that's why ayaw kalain kung gina-encourage ang tanan nga walay kasal, nga magpakasal, because it is God's will for you. Sana ato anang masabtan. Alright? Dili ni siya ka ng murag discrimination, pero gina-encourage kanunay nga magpakasal, ang wapay kasal, tungod kay God's will magyud na sa Ginoo. Sana ato anang masabtan. Pero ang kalibutan, nila nang gina-practice. Ngayon ang kalibutan, okay lang na. Muna, ginabuhat naman sa kadaghanan. Pero ang Ginoo, dili na mo yung standard. Sana ato na nasabtan. Alright? If the world says it's okay to have many husbands and wives, kung ang kalibutan mingon nga okay raman daghang asawa, daghang bana. Alright, palahi ta kay mga anak na tas Ginoo. Amen ba? Magpalahi ta kay mga anak na tas Ginoo. Sa Hebrews chapter 13 verse 4, klaro kay didto nga ang inyuhang marriage bed dili hugaw-hugawan. So, pasabot ang atong marriage bed, ibig sabihin, bed sa mag-asawa, walay lain makahimog mga sexual activities dira gawa sa inyong duha. Muna sa Hebrews chapter 13 verse 4. Alright? So, sana ato na masabtan. So, kung ang kalibutan magsulti, okay lang dagang tagbanag, asawa, stick to one, ragyod ta. Amen ba mga bana? Murag hinay man. Amen gyud, di ba? Isa ra gyud, stick to one ta kay mo man ay gusto sa Ginoo, mo nay kamubuton sa Ginoo. If the world says it's okay to become irresponsible with regards to our parental roles and responsibilities, kita ba no? Ayon sa kalibutan, okay lang maging irresponsible. No, it's not. The Bible says in 1 Timothy chapter 5 verse 8, we are worse than the unbelievers. Can you imagine? Kung di daw nato mabuhat atong parental roles and responsibilities, kita ba mamagpapa, kita mga tatay, labi na kita mga tatay. Ingon diri, we are worse, mas worse pa daw ta sa mga unbelievers, mga taong walay Ginoo. If we cannot fulfill them our roles and responsibility, especially in providing the basic necessities, mga pagpanginahanglanon sa atong mga anak, and rights of our family members and children, sama ana unsa pakaunon sila, damitan sila, mahalon sila, proteksyonan sila, o paeskwelahon sila, o daghan pa, mga 9 kabuk rights sa mga bata. According sa ato ang balaod diri sa Pilipinas. Alright? So, mo na mga katungod nila sa mga bata. So, kung mingon ang kalibutan, okay naman pasagda ng mga bata, okay naman magmadyong-madyong, okay naman magtungits-tungits, bahala sila dahil sa kanal. Magsilaray-laray sa kanal, bahala sila. Nag-imat lang agi, nagbulingit sila, way mga sangina, di na tinuod. Alright, di na dapat kay nga naman mas worse pata sa mga taong way Ginoo kung ato nang buhaton. Amen ba? Mga parents, ganadre sa nato na masabtan. So mga anak, ganadre, palakpakin ninyong ginikanan kung naningkamot sila para mahatag inyong mga pagpanginahanglan. Sana inyo na masabtan. Mga apo, mga anak, ganadre. Naningkamot inyong tatay, inyong nanay, inyong lulo, lula para matugunan inyong mga pagpanginahanglanon. Salamat yun mo Ginoo na ibig sabihin dili sila mga unbelievers. Amen ba? Na sila'y Ginoo sa ilang kinabuhi. Klaro man na diya. Sana ito anang masabtan. That's why kung dili pa mo ready, mga ulitaw nga makita niini, mga sudyante or mga singles sa makita niini nga video sa atong tanan, kung dili pa mo ready, aning mga butanga,
Pagkauno ng mga bata, mahalon mga bata, damitan, proteksyonan, paeskwelahon, ayaw mong tuga-tuga. Klaro yun na. Pero kung naanata sa situation, of course, God's grace is so abundant and sufficient kay God is the God of infinite chances man. Pero kung nalagid ka sitwasyon, kayo saon taman, ana magid ka diha, ampo ta nga ang grasya sa Ginoo mahimong sufisyente sa atong kinabuhi. Pero mas maayo mo gud nang ready ta. Di palo? Kana inyuhan nang masabtan kay di ka bagid lalim, bala mo. Tuulang mo ka ng palami lang na, di gyud na lalim gyud. Di gyud lalim. Sana inyuhan na masabtan. Makaagi pa kag di na lang ka sakripisyo ni mong pamahaw paniudto panihapon para lang nalang kay mahatag sa inyong anak. Mauna usay kana bitaw masig pangasaba sa kalsada, kana magwali sa kalsada undo di man na dautan magwali ka sa kalsada basta ang isulti good news about kay Jesus. Pero kana mga saba na ginikanan di ko ganahan na ba? Kay niyang nagwali yung people na yung tayong dira nakita na ko sa palinggi. Unya wa nang nagwali batan-on niya pinana pagid siya kamong mga ginikanan inyo lang gipasagdan inyong mga anak mo na naglatag daw inyong mga anak diha mo na naghimo sila mga dili maayo uban nagbisyo-pisyo nagdruga-drugo natanaw na ko ang nagwali ulit tawo nami kay nun nga dong magunis dili ka dong ay pagana dong nga murag nangasaba siya ginikanan na murag wa nakatry siya ba wa man siya katry maging ginikanan. Wag siguro siya katry nga ulang na lang wa siya ni kaon og tibok adlaw para lang mahatag niya siya mga anak ang gikinahanglan siya mga anak niya sa sabot sige ni kahabi niya lalim may mong parents niya ang nangasaba ulitaw pa wa pa katry wa pa kaagi dili ta mag-ana kay don't speak beyond your experience although di ko na dautan pero kaning uban mo gud mga saba ang gud di ba di palo sabtan man siguro ninyo no nya ang nagsulti, mura na ba yung nakatry maging ginikanan. Alright? Ang iwali sa kalsada, ang good news about Jesus, dili na mga sabat na ginikanan, mga sabat na mga, lain kayo ba? Kamong mga buwan, udangin na ninyo na yung mga, siya ba sila? Si mga saba ba? So sana, anyway, di man na siya dautan noon, o puta nangaway din pero ito na klaro ba nga usahay, atong tarungon o storya kay, madaot ang ngalan sa Ginoo at the same time madamay ang tanan mga pastor nga nagatinarong nga wa man nagapangasaba sa kalsada. Mga gracious man magwali. Alright, unya kanang uban nagawali sa kalsada, wa pa ginay hermeneutics, wa pa ginay homiletics, walay training ba, proper training. Nya saan taman kay pawalihon magud pud sila mga leader god. Pero okay lang man na siya, basta tarungon nato sila tudlo. Unya di mga saba, isulti lang ang gugma sa Ginoo pinagi kay Jesus. Mo man ay makaluwas. Ang makaluwas, ang gugma sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo pinagi kay Jesus, dili ang pagpangasaba. Makaluwas din ang mga saba ta, di mo na makaluwas. Sana ato ana masabtan. Alright, anyway, so much for that. If the word says it's okay not to obey authorities, especially if they are not watching, pwede ra dili ta mosunod sa mga authorities nato, binagwa sila makakita. Di ba? The Bible says the eyes of the Lord in heaven are everywhere, watching over all of us 24/7. Klaro yun na. Amen ba? So, mas iway nagtanaw sa to. Asundo na to ang authority. Ang mapadagang taksakyanan, motor, uban pa. Pag mayon ganito dito sa kalsada, 60 kph, dapat 59 lagi pinakakusong na to. Ay, yung boylo-boylo. Kaya mga naman ang sa'yo mga namin tendency mga driver nga, may nagbantay, may nakahilo diya, may nakablo. Boylo ta. Paabot sa unahan niya, pahipi man ay kaya mga isititay mo ron, mga anak mas daplin, kilid ba? Daplin lang, pag abot sa unahan, naman ay, break ka niya, magdiso na kag-break, kusog kayo mong dagan, disgrasyang labas. Huwag mo na yung consequence, kasi dita mo follow o mga rules, authorities, dita mo sunod. Alright? So sana to na nasabtan, nga mas iwa sila nagtanaw sa toa, buhato na to ang tama, buhato na to ang kuunsa ang maayo, sa tubangan sa Ginoo kay nasabta nato siya nakatan-aw sa tuwa 24/7. Amen ba? Sana ato nasabtan Proverbs chapter 15 verse 3, watching the good and the bad. Klaro na. Duha ginatanaw sa Ginoo, mga buutan o mga dautan ginatanaw sa Ginoo. Sana ato na masabtan. And of course, sana dita mapabilang sa mga dautan kay mga buutan naman ta kay nanata kay Kristo. Amen ba? Sana ito na masabtan mo nang dili gyud na tinuod nga walay nakakita
Kung nagtanaw nato sa tanan natong ginabuhat, naagyon nagtanaw ang Ginoo. So even if no one is watching us literally, we should do our part and we should do what is right. Ang tawag na integrity. Amen ba? Well, we do what is right even if no one is looking at us. Now, another thing, if the world says it's okay to steal and be corrupt as long as we help the poor, murag pina Robin Hood ang tirada. The Bible says we should not teach people and our children to become sluggard or lazy. Kanang sluggard, kita mo anang truso. Di ba kanang mga truso sa forest nga ginaputol nila, pag ibutang, i-arrange sa nila. Di ka na mulihok na kay bukat mo ng mga truso. O muna, i-describe din ni King Solomon, sluggard. So di daw tuluan ang mga tao nga maging tapulan. Proverbs chapter 13 verse 4. So kung ang kalibutan mo ingon nga, okay raman mangawat, okay raman mangurakot ta, basta lang utabang tas mga pobre, okay lang ba? Pina Robin Hood ba? Kita mo ng salida nga Robin Hood nga mangawat siya sa ubang mga palasyo niya, ilang ihatag niya sa mga pobre. Di man nato good pwede justify ang atong ginabuhat nga dili tama tungod kay nagbuhat tag maayo. Di palo? Mas maayo gyud ang pilion gyapon nato kung saang maayo. Sana ato na masabtan og usahay mo nang kada election daghang kay mga dili mo boto usahay, daghang kay mo refrain mo adtong butuhan kay mura daw gihapon, murako ta daw gihapon ang mga ginaboto. Alright, kay labi na ron ako ning giapil kay butuhan beron. So sana ato na masabtan kung ang kalibutan mo okay ana ang Ginoo lahi ang standard. Amen ba? Kaya ang Ginoo dito siya kung sa ang tama, kung sa ang maayo. If the world says it's okay to manipulate people, teaching them extreme lessons of giving just to become rich, bisag unsa lang itudlo nila simbahan using churches as an avenue for scamming, bisag unsa lang itudlo nga extreme lessons of giving para lang moasenso, para lang modato, munindot ang sakyanan, balay katayuan sa kinabuhi, although dili man ni dautan ang modato ta, moasenso ta, di ko na dautan god, pero ayaw nang manipulate kag mga tao. Sana ato na masabtan kanang kaugalingon nimong pagpaningkamot. Na okay? So, kung ngayon ang kalibutan, okay lang na mag-benefit ng tao, di na tinuod. Kaya ang Biblia nagsulti, for the love of money is the root of all kinds of evil. Of course, money itself is not evil, but when we love money more than God, more than the source, muna dautan. Di follow? Siyempre, kinahanglan na ito ang kwarta sa matag-adlaw nga itong pagkinabuhi, sa matag-adlaw nga pangbalon, panginahanglan nun sa atong mga anak, pag-eskwela nila, kita po, pamasay, panggasolina na ito. Pero di lang nato mahalon ang kwarta. Kaya kung mahalon nato ang kwarta, mo na sinugdanan sa tanang klase sa pagkadautan. Mo na manipulate og mga tao, unya sa unsa na pangtudlo sa mga tao para lang makakwarta, mangurakot na para lang makakwarta, kay ngano man gigugma naman ang kwarta. Nya insulto kay nas Ginoo kay ang tag-iya sa kwarta ang Dios. Unya masigugmaon nimo ang kwarta over sa yaha. Di palo? Ana ato na masabtan. So dili dapat igugmaon ang kwarta bagkos gamiton para sa himaya sa Ginoo nga mo'y tag-iya niini. Ug sa mga maayong buhat, as what Paul continue to exhort in 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19, teach those who are rich in this world. Napoy kwan pa para sa mga dato. Mga dato, paminaw mo maayo. Abi mga dato diri. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money. Klaro kayo ha? Which is so unreliable. So ang kwarta daw, dili daw masaligan. Dili na mo sa kalibutan. Di man na madalag langit. Their trust should be in their trust should be in God. Klaro kayo sa Ginoo, kay ang Ginoo mo last man for eternity. Di man matapos ang Ginoo niya. Ang Ginoo siya man ang source sa tanan. And His resources are limitless. Pero kwarta, dili na sa kalibutan. So ingon diri ayaw mong salig sa kwarta, salig mo sa Ginoo, who richly gives us all we need for our enjoyment. So, KJ ba ang Ginoo? Di ba siya gusto ma-enjoy ta? Yes, gusto siya mag-enjoy ta. Pero ibutang sa lugar, alright? Pero kanang siya ang nag-provide sa ato mga pagpahinanglan tungod kay ni salig ta sa iyaha. Use the money to do what? To do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation
for the future so that they may experience true life. Mo daw na ang tinuod nga kinabuhi. Kana musalig kas Ginoo, ug di ta musalig sa atong kwarta, sa atong ari-arian o sa ubang mga butang nga direras kalibutan, temporaryo ra, ug di nato madala sa langit og mga hanaw ra. Alright? Ug ang tinuod nga kinabuhi kanang mutubo ta, mudato ta sa paghimo og maayo ug pagtabang ngadto sa uban. Of course, wa ta nitabang, wa ta naghimog maayo aron maluwas ha. Tungod kay naluwas na ta, kay naka-address ang gi-address sa ana mga dato mampod nga mga believers. Alright? Sanay nyo na masabtan. So, wata nagbuhat og maayo para maluwas. Naghimo tag maayo, naginakomodato tag, ipadato tas Ginoo, naghimo tag maayo, nagpadato ta sa paghimo og maayo, kay mo nay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, ug mo nay tinuod nga kinabuhi. Amen ba? Kana modato ta sa paghimo og maayo, tungod kay natay Jesus sa atong kinabuhi. Sana ato na masabtan. Alright? So, for those of you kung padatuon kas Ginoo, kung manay kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, ayaw kalimot, be generous, be rich in doing good deeds. Amen ba? Sana inyuhan na masabtan. Kung sobra-sobra na gid mga kwarta diha, kay piti na yun yung datuag yun, bahin-bahin ni po mi. Bitaw? So, of course, kasabot man ta nga, wa may sobra. Kaya ang purpose ana sa Ginoo para man po na siya mga buluhaton, natay katabang para sa mga buluhaton sa Ginoo. Kung natay katabang ngadto sa uban. Alright? Sana ito na masabtan. Ay pud mo kalain kung usahay, di pud ta basta-basta matagaan o matabangan sa uban kay basi pug muna-muna ra pud na nila pud ang ilahang mga panginabuhi, ilang kwarta. Magsinabtan na ilang good pud. Amen ba? Kay dato man ang giingnan diri. Nya usa lang di ta dato, siyempre, di ba? Pero, pwede ta mahimong dato sa paghimo og maayo. Amen. Sana ito lang masabtan. Again, no, for emphasis, we should anchor our lives, before I close, no, we should anchor our lives, perspective, paradigm, actions, and decisions with our new identity in Christ. Kay lahi na ta, mga anak na ta sa Ginoo karon, mga naluwas na ta by faith in Jesus. So we should make a difference by the grace of God as we represent God to the world. Remember, we are Chilem Elohim, representative of God. To our workplace and to wherever we go, kay nakasabot na ta nga dili tanan gi-okay sa kalibutan, okay pod ang Ginoo. We should always remember that. In fact, before I close, I want you to look closely at this point that the one who is working, paminaw mo maayon, importante kay siya, that the one who is working, performing, praying, being faithful in serving, leading, teaching, preaching, doing ministries, producing good deeds through us and living our Christian life today is no longer ourselves, but Jesus Himself and in through us. Ang Ginoo gyud mismo, si Jesus mismo mo'y nagabuhat anang tanan. Klaro gina as what Paul says in Galatians chapter 2 verse 19 to 21, or when I tried to keep the law, I realized I could never earn God's approval. Dili gyud, di mo mag-earn ang approval sa Ginoo tungod sa balaod. So I died to the law and its demands so that I might live for God. I have been crucified with Christ. I myself, ingon si Paul, I myself no longer live. Dili na ako ang nagkinabuhi, but Christ lives in me. Oh, you see that? Dili na siya ang nagkinabuhi. Dili na kita ang nagkinabuhi, kung dili si Kristo na nga naa sa atong kinasuluran. Amen ba? Through the Holy Spirit. So I live my life in this earthly body by trusting in the Son of God, Jesus, who loved me and gave Himself for me. Klaro yun na. So it's very clear that Jesus Himself is our producer, our performer, our leader, our doer of everything. In our Christian life, we are only the branches that His grace overflows. Munang kung naging active ta sa pag-alagad, sa pagsimba, sa pag-fellowship, sa pagbasag Bible, sa pag-ampo, sa paghatag, sa tanan natong ginabuhat ng mga maayo, dili kita mo yung naga-perform ana, kung dili si Kristo pinagi sa Holy Spirit mo yung naga-perform sa atong kinasuluran. Amen ba? Sana ato na masabtan. Alright? Naga-overflow lang na sa atong kinasuluran tungod sa grabing grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Importante kaayo ni nga atong masabtan ug sa tanan mga anak sa Ginoo all over the world, so that in everything we could not brag and boast. Dili ta makapanghinambog. Amen ba? Dili ta makapagyabang nga mayon ta nga okay gud ko, maayo kay ko, ako na good name. Dili ta makaana.
And that's why always remember, ang Ginoo mo yung nag-perform, dili kita. Amen ba? Ginagamit ratas Ginoo. We are only branches, but He is the vine. Huwag mo na gisulti niya sa John 15 verse 5, I am the vine. No? Metaphorically, you are including, you are branches. Apil na ta dito, he who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Klaro yun na, kung wala si Jesus, wala magyutay mabuhat. And therefore, because of that, nasabta nato na nga munang natay na buhat para sa Ginoo, munang nakaalagad ta, naka-fellowship ta, nakasimba ta, nakabuhat ang mga maayong mga butang para sa Ginoo, tungod kay siya maoy naga-work sa atong kinasuluran. Amen ba? Through the Holy Spirit. Sana ato na masabtan. And therefore, why makapanghambog sa tua, kay na-faithful ta, naghatag ta, nag-perform ta, nagtabang ta, di ta kapanghambog. Nga naman, si Jesus may nag-perform, ana, pinagi sa itong kinabuhi. Amen ba? That's why grace teaching will always lead us to Jesus, not to ourselves. Kanunay na ako nang ginasulti din. Sana ato na masabtan. Muna'y kalainan sa grasya o sa binalaod na klase sa pag-alagad. Sana ato na masabtan. Alright? And this is who we are today. And what we have today, my dear brethren in Christ Jesus, under the new covenant of grace, o muna'y atong identity in Christ today, ato lang yung i-anchor atong kinabuhi. Kung sa takaron sa tubangan sa Ginoo. Amen ba? Sana inyuhan na masabtan. I request everyone to please rise and let's come to the Lord in prayer. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Diyas ay muhang giltindugan karon. I believe with all my heart na ay nagitagbo sa Ginoo ang imong pagpanginahanglanon karon. Kung unsa man na, it's between you and the Lord. So talk to Him. I will allow you to talk to Him right now. Talk to Him. Utter some words of thanksgiving. Kung na may dili man tanan, siguro na ay mga portion dito nga nakastruck sa imong heart. You treasure that and you thank God for that because He addressed your needs. So thank Him. Kung muna itong katayuan karon, that's our new identity in Christ. And we have to anchor our lives, our decisions, our actions, our paradigm, our standards, our perspective unto it. And you will never be defeated, never be destroyed, never be deceived. Sa unsa man ang mga taktika sa evil sa atong kinabuhi. Because mahimutang likod may atong giangkla ang atong kinabuhi diya sa atong bagong identity in Christ. But we are now in one with Jesus. As Jesus is, so are we in this world. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kanya mo pag-ampo, ipasalamatan ka. In Jesus' name. And all God's people will say, Amen o Amen.